Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral ating tunghayan, ang kwento ng alamat ng palay. Noong unang panahon, ang mga tao ay hindi pa marunong magsaka. Umaasa lamang sila sa mga bungang kahoy at pangangaso ng mga hayop sa kagubatan upang mabuhay. Dahil dito, madalas silang magutom, lalo na kapag tag-ulan o tagtuyot. Isang araw, habang nanghuhuli ng baboy damo ang isang grupo ng mga katutubo, napagod sila at nagpahinga sa paanan ng bundok. Habang nagpapahinga, napansin nilang may dumarating na grupo ng mga nilalang na may anyong maladiwata, nakaputi, may mariringal na anyo, at tila lumulutang sa hangin. Ito pala ay mga bathala na nakatira sa bundok. Tinanong ng mga bathala ang mga katutubo kung bakit sila pagod. Ipinaliwanag ng mga ito na sila'y nangaso upang makahanap ng pagkain. Naawa ang mga bathala sa kanila at iniimbitahan silang kumain sa kanilang handaan. Doon ay pinakain sila ng mga inihaw na isda, prutas, at higit sa lahat, isang puting pagkaing malambot at mabango. Tinanong ng mga tao kung ano yon at sinabi ng mga bathala na ito raw ay kanin na mula sa halamang tinatawag na palay. Matapos ang pagkain, dinala sila ng mga bathala sa isang bahagi ng bundok na may gintong tanim. Itinuro ng mga ito kung paano magtanim, magpatubig, mag-ani, at magbayo ng palay. Ibinigay nila ang ilang butil upang maiuwi at maparami sa kanilang nayon. Mula noon, natutong magsaka ang mga tao at hindi na sila muling nagutom. Tinawag nila ang halamang yon na palay bilang pasasalamat sa biyayang ipinagkaloob ng kalikasan at ng mga bathala. Aral ng kwento, ipinapaalala sa atin ng alamat na dapat nating pahalagahan ang mga biyayang galing sa kalikasan, lalo na ang pagkain. Ang bawat butil ng palay ay bunga ng tiyaga, pagsisikap at kaalaman na ibinahagi ng mga nauna sa atin. Kaya nararapat lamang na huwag tayong maging pabaya o mapag-aksaya. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.